I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Good morning mga katopik! Samahan ninyo kami sa aming agahan dito sa Red Doors at welcome sa Day 4 ng ating North Luzon Loop. Finally, nasa Day 4 na tayo at konting tiis na lang ay makakauwi na din kami sa bahay. Oh yes. Oo na! Pasensya na! At pinag-antay ko kayo sa aming Day 4. Alam kong marami ang nag-aabang sa karugtong ng aming North Luzon Loop vlog. Ito na po at sana mag-enjoy kayo sa aming final vlog ng North Luzon Loop. Sa araw na ito ay medyo chill na lang kami. Mga alas 8 na ng umaga, kami bumangon para naman makapagpahinga ng maayos at makapag-regain ng lakas. Sa haba ba naman ng biyahe namin, abay tiyak na sumasakit na din ang aming mga likod at mainit-init na din sa puwet pag nakaupo sa motor. Wala din naman masyadong itinerary ngayong araw. Ang goal lang for today ay makauwi ng ligtas at maging successful itong North Loop namin. Okay, let's go. Mabuti at maganda ang panahon ang sumalubong sa amin. Ang biyahe natin ngayon ay simula dito sa San Jose Nueva Ecija City, papuntang Imus City, Cavite na may layong 174 kilometers. Nasa 4 to 5 hours din ang aming biyahe. Dumaan kami ng Muñoz, ito ay parte pa din ng Nueva Ecija, kilala bilang Rice Granary of the Philippines. Dahil isa ito sa pinakamalaking tagagawa ng bigas sa buong bansa. Kilala ang Muñoz bilang Science City. Kapansin-pansin ang napakahabang campus ng Central Luzon State University, isa sa mga nangungunang agricultural schools sa Pilipinas na kilala sa research at innovation sa farming. Dumaan kami sa Cabanatuan City, ang tinaguriang tricycle capital of the Philippines. Bukod sa pagiging sentro ng kalakalan sa Nueva Ecija, mahalaga rin ito sa kasaysayan dahil dito naganap ang sikat na Cabanatuan Raid noong World War II. Isang lungsod na mayamang-mayaman sa kultura, kasaysayan at agrikultura. Dumaan naman kami sa Gapan City, ang pinakamatandang lungsod sa Nueva Ecija. Itinatag pa noong 1595, kaya puno ito ng kasaysayan at kultura. Kilala rin ang Gapan sa makasaysayang National Shrine of La Virgen Divina Pastora na dinarayo ng libu-libong deboto taon-taon. Sa bawat kalsadang madaanan mo rito, ramdam mo ang pagsasama ng pananampalataya, tradisyon at modernong pamumuhay.
Nadaanan na namin ang arko na nagsasabing paalis na kami ng Nueva Ecija. Sunod naming babaybayin ay ang mga probinsya ng Bulacan. Abutan na nga tayo ng malakas na ulan mga katopik. Kung makikita ninyo, ay nandito na kami sa monumento. At konting tiis na lang talaga, makakarating na kami sa bahay. Naghahalo na ang aming nararamdamang pagod, lamig at pananakit ng katawan. Ito na nga ang aming kinakakatakutan, mga katupik ang mastak sa baha at sa napakahabang traffic ng Manila. Konting ulan lang puno na agad ng tubig ang mga kalsada. Hay nako! Mabuti na lang at walang ulan dito sa Cavite. Bago kami umuwi ay dumaan muna kami sa isang Honda shop para sa full maintenance ng motor. Matapos ang 4 na araw na tuloy-tuloy na biyahe, dumaan ang motor sa iba't ibang kondisyon ng kalsada, panahon at matagal na paggamit. Mahalaga ang full maintenance para masigurong maayos pa rin ang makina, preno, gulong, kadena at iba pang critical na bahagi. Mas mabuting maagapan ang anumang posibleng sira kaysa maabutan ito sa susunod na biyahe. Ang maintenance ay hindi lang para sa performance ng motor, kundi para na rin sa kaligtasan ng rider.
Sa wakas ay narating na namin ang Arko ng Imus, kung saan tayo nagsimula sa ating biyahe. Lubos akong nagpapasalamat sa mga walang sawang sumubaybay sa aming North Luzon Loop. Sobrang fulfilling ng biyaheng ito. Sana ay hindi kayong magsawang sundan ang aking mga vlog. Mas marami pa akong mga exciting videos na i-upload sa channel na to. Hanggang sa muling biyahe mga katopik!